Thank you, G3. G3, who are you wearing? Charot. Tsaka si G3, nung nag-start na siya magtanong, bumaba ng malala yung off-shoulder niya. Si G3, So love Ay, it. pero si G3 G3 yung talaga. sumulat ng isa sa mga paborito kong soups na ginawa ko. Magkaliban. Oh! Yes. Naranasan niya Brilliant, daw talaga G3. yon. Iba. Yes. So next question. We have a question from Julian Mauricio. For Bea and Enchong, and siguro si JK if meron siyang share. How do you guys deal with the fact na you're public figures and so almost every detail of your love lives which should be private sana, almost every detail of your love lives, people speculate, people gossip about it. How do you guys handle that? Aminan naman tayo, siguro masarap talaga mag-chismis, masarap mag-gossip, masarap pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Which in-embrace na namin, sa trabaho namin, in-embrace na namin yun. Parte na yun ng kung ano man yung binabayaran sa amin, kung ano man yung buhay na pinasok namin. But I guess, if there's anything that we could do and if there's anything na pangahawakan namin is yung silence. I think that's the best weapon we can use. Kasi kahit anong sagot na ibigay namin, kahit anong response na ibigay namin, usually ang paniniwalaan ng tao is the more colorful stories. And that's always the case. I mean, for my case, I don't know. Ako para sa akin, depende yun sa perspective mo. Para sa akin, may nasasabi lang naman yung tao, depende kung ano yung binibigay mo. So if you give them the license to talk about you, then they will. So depende kung ito yung share mo sa social media, you don't expect people not to talk about it because binibigyan mo sila ng something to talk about. So, para sa akin, yung napag-uusapan na tungkol sa akin, yung mga bagay na okay lang sa akin pag-usapan about me. And that's fine. That's why siguro ang dali kong nasasagot. And para sa akin, depende rin kasi kung ano mas importante sa'yo. Kung importante sa'yo na pakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao na hindi naman importante sa'yo, then nasa sa'yo yun. Ako kasi, importante lang sa akin mapakinggan yung mga tao that matters to me. At yun yung, kaya siguro parang, depende talaga sa perspective mo. And I think you will live a happier life kapag pinapakinggan mo yung mga tao nagmamahal sa'yo. Yeah. And yun nga po kasi if pag pumasok ka sa showbiz industry naman, yung privacy, yun yung kapalit ng anong trabaho mo dito sa showbiz, sa showbiz industry, yung privacy mo. So, if you want your privacy, then dapat di ka na nag-artista. But, kasi nag-artista ka naman, di ba? So, now, if you're complaining sa mga artista nagko-complain, ay wala na akong privacy, wala na akong freedom, I can't go out to the mall without anyone or mga taong nagpapapicture sa akin, parang gano'n. Then, huwag ka na mag-artista, you know? And yun nga naman, sasabihin ko, nakalimutan ko na. Ayun nga. Ano ko sa set na parang virus. Hindi ikaw direct. Si Papa E. Ayan. Papa E, patay ako dito. Oo. Kaya ngayon wala, I grab the opportunity while I can. Yun nga, and basta yun po. Thank you. Kalimutan ko. Follow-up question lang kay Bea and Enchong. So, that's how you deal with the speculation, which is admirable, no? But how did the speculation and the gossip affect your past relationships? And what did you learn from that na pwede nyong i-apply sa future? Hindi totoo, ang ganda ng question mo. Kasi, etong mga past mo, after nung, kasi kaduktong yung tanong ni G3, after nung last relationship ko, naisip ko rin yan din na sometimes, mas maganda yung relationship na hindi masyado nagsishare anything about tungkol sa nangyayari sa inyong dalawa. Kasi wala naman talagang ibang tao makakaintindi kundi kayong dalawa lang. Kasi iba-iba kayo dalawa kayo, laging merong dalawang versions to every story.
So, mas maganda na kayong dalawa lang yung nagkakaintindihan and that sana hindi mo binibigyan ng karapatan yung ibang tao to meddle. Kasi, kayo lang naman yun eh. You're supposed to be a team. So, yun siguro yung ma-apply ko sa next relationship na kaming dalawa lang yung magkakaintindihan.